Kabanata 5. Dad, Jamie, siya ang master healer na hinanap ko para tulungan si Lolo, sabi ni Lilian. Master manggagamot. Siya. Nakatitig ang lahat kay Sebastian na nanlalaki ang mga mata nang marinig nilang tinawag siya ni Lilian na master healer. Ang lahat ng mga magagaling na manggagamot ay gumugol ng oras sa paghahasa ng kanilang mga kasanayan. Si Sebastian ay mukhang nasa 20s pa lang kaya ang galing niya. Naloloko ka ba, Lilian? Tanong ni Jamie. Hindi siya nagsinungaling, Jamie. Isa siyang master healer. Pinagaling niya ang sakit sa puso ko. Kahit na hindi gusto ni Lilian si Sebastian dahil kinuha niya ang kanyang pagkabirhen, iniligtas pa rin ni Sebastian ang kanyang buhay gamit ang kanyang husay sa acupuncture. Kahit si Herb ay hindi kayang iligtas si Lilian, kaya dapat ay isang master healer si Sebastian. Sigurado ka bang mailigtas mo ang aking ama, anak? Tanong ni Ronan kay Sebastian. Hindi ko pa tinitingnan ang pasyente, kaya hindi ko matiyak kung mailigtas ko siya. Pero isa lang ang sigurado ko, kung hindi ko mailigtas ang iyong ama, walang sino man sa mundo ang makakapagligtas, kalmado at kampante ang tonong sagot ni Sebastian. How dare you, ha? Kahit si Mr. Clinton ay hindi nagtatangkang magyabang ng ganyan. Ngumuso si Jamie. Hindi niya ginagawa iyon dahil kulang siya sa kasanayan. Hindi kanya utusan na maghanda para sa burol ng matanda kung hindi, sabi ni Sebastian. Masyado kang maangin. Galit na sigaw ni Herb. 60 taon na akong nagsasanay ng medisina, at ito ang unang pagkakataon na may pamuna sa kaya kong gawin. Iyon ay dahil hindi ka pa nakakita ng isang tunay na master healer, na nagkataong ako, nakangiting sabi ni Sebastian. Kaninong anak yan? Ang yabang niya. Sarkastikong narinig nang pumasok ang dalawang lalaki sa silid. Ang isa ay matandang may balbas habang ang isa naman ay binata na nasa early 20s. Nakasuot siya ng gold glasses at mukhang sosyal. Buti naman andito ka Mr. Harris. At sino ito? Sumenya si Ronan sa balbas na matanda. Ipinakilala ni Stephen Harris, ang lalaking nakasalamin, ang matandang katabi. Siya si Dr. Ricky, Uncle Ronan. Sinabi ko sa kanya na pumunta siya dito para tulungan si Mr. Smith. Dr. Ricky. Sumugod si Herb at nagtanong. Ako ito. Mayabang na tumayo si Matt habang nasa likod ang mga kamay. Hindi siya tinawag na ganito noon, ngunit pinanatili ang pangalang ito pagkatapos ng maraming taon ng pagliligtas sa iba gamit ang kanyang mga kasanayan sa acupuncture. Matagal na kitang hinahangaan, Dr. Ricky. Parang excited si Herb. Mas maganda ba si Dr. Ricky kaysa sa iyo, Mr. Clinton? Interesadong tanong ni Ronan. Malakas na tumanggaw si Herb. Tinatawag ko pa nga ang aking sarili na isang master healer, ngunit magagawa ko lamang iyon sa loob ng Ravenview City. Si G. Ricky naman ang pinakasikat na master healer sa ating bansa. Ang mga taong tulad niya ay napakabihirang. Agad namang natuwa si Ronan. Pakiusap, iligtas mo ang aking ama, Mr. Ricky. Babayaran kita kahit anong halaga basta't iligtas mo siya. Biglang nagsalita si Matt ng may pagmamalaki. I didn't come here for the money. Hindi ako kikilos kung hindi ako personal na hiningi ni Steven. Maraming salamat, Mr. Harris. Mabilis na nagpasalamat sina Ronan at Jamie kay Steven. I'm just doing my duty, Uncle Ronan, sabi ni Steven kay Matt. Start the treatment, Dr. Ricky. Hindi kami nagmamadali. Lumingon si Matt kay Sebastian. Hindi mo ba sinabi sa akin kanina na ikaw ang pinakamahusay na manggagamot sa mundo, bata? Oo. Tumanggaw si Sebastian. Hindi siya mayabang, yun lang ang totoo. Kahit ang kanyang mentor ay hindi makahihigit sa kanya kung siya ay nabubuhay pa. Herb chimed in and said, masyado kang matapang, bata. How dare you brag right in front of Dr. Ricky? Sino ito, Tio Ronan? Tanong ni Steven kay Ronan. Hinanap siya ni Lilian para iligtas si Lolo, sagot ni Ronan. Sinabi ni Steven kay Lilian. Nagsisinungaling siya sa iyo, Lilian. Malinaw naman loloko siya. No. He's really good, giit ni Lilian. How good are you talking? Higit pa kay Dr. Ricky. Tanong ni Steven. Ano? Natahimik si Lilian. Si Matt Ricky ay isang sikat na master healer sa bansa. Kahit na napakagaling talaga ni Sebastian, hindi pa rin naniniwala si Lilian na mas magaling siya kay Matt. Lalo na't napakabata pa ni Sebastian. Ngumiti si Steven at sinabing. Magiging maayos si Mr. Smith ngayon na si Dr. Ricky, Lilian. Maaari mong tanggalin ang manloloko na ito.
Nagkaproblema si Lillian dahil siya ang naghanap kay Sebastian. Bastos naman kung sasabihin niyang umalis na siya ngayon. Kapag pinili mo ang tama, aalis na ako, sabi ni Matt bago naghanda para umalis. Mabilis siyang pinigilan ni Ronan habang nakangiti at sinabing, "Huwag kang magalit, Dr. Ricky. Ilalabas ko kaagad ang bata dito." Malamig na sinabi ni Ronan kay Sebastian, "Narinig mo ba ako, bata? Aalis ka ng mag-isa, o kaladkarin ka ng mga tao ko." Nanlamig ang mga mata ni Sebastian. Kung hindi dahil kay Lillian ay nasample niya ang iba sa pakikipag-usap sa kanya ng ganito. Parang nahihiya si Lillian. "I'm really sorry, Mr. Wilder. How about you leave for now? Ikaw ang may pananagutan sa pagpapaalis sa akin, kaya huwag kang magmakaawa sa akin pagkatapos nito." Ngumisi si Sebastian bago umalis. Sumama lang siya para kay Lillian. Sino ang nakakaalam na ang kanyang pamilya ay bastos? Okay lang kung wala silang tiwala sa kanya. Kung hindi sila nagtitiwala sa kanyang talento, ngunit ito ay labis upang pilitin siyang umalis. "I'm sorry, Mr. Wilder. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Gusto mo bang dalhin kita kung saan mo kailangan pumunta?" Tumakbo palabas si Lillian para habulin si Sebastian ng may panghihinayang. Hindi na kailangan. Nagsimulang maglakad palayo si Sebastian bago bumaling kay Lillian at inabot ang isang maliit na pakete. "Ibibigay ko sa iyo itong Pildores bilang kapalit sa pagtatanggol mo sa akin kanina. 3 araw pang mabubuhay ang lolo mo kung inumin niya ito bago siya mamatay." Umalis si Sebastian matapos ibigay kay Lillian ang tableta. Mula rito, patas sila. Kinuha ni Lillian ang pakete pabalik sa ospital. "Anong mayroon ka dyan, Lillian?" tanong ni Steven. "Gamot na lang ang ibibigay sa akin ni Mr. Wilder. Sabi niya hanggat nabubuhay si Lolo, mabubuhay pa siya ng 3 araw pagkatapos inumin," ani Lillian. "Napakadali mong lokohin, Lillian. Paano mo mapagkakatiwalaan ang manloloko na iyon?" sabi ni Steven. Ngumisi si Matt. "Tama si Mr. Harris. Sinong magtatangkang uminom ng Pildores na gawa ng con artist? Himala kung may mabubuhay pa ng 3 araw pagkatapos uminom nito. Hindi mo ba narinig si Mr. Ricky? Itapon mo na yan." Sigaw ni Ronan. Nag-alinlangan si Lillian. Hindi man niya gusto si Sebastian dahil kinuha nito ang kanyang virginity, pakiramdam niya ay hindi ito manloloko. Lalo na si Sebastian ay madaling gumaling sa kanyang sakit sa puso. Nasa basurahan ang basura. Inagaw ni Ronan ang pakete sa kamay ni Lillian bago itinapon sa basurahan. Doon nagsimulang tumingin si Matt kay Elijah. Sana manood si Herb at gustong matuto sa kanyang idolo. Ilang saglit lang, napuno ng kailanawan ang ekspresyon ni Matt. "Anong problema, Dr. Ricky?" tanong ni Ronan. "Mr. Smith was poisoned," sagot ni Matt. "Now listen." Nagulat si Ronan. Akala niya ay may sakit lang ang kanyang ama. Lalo na't iyon lang ang sinasabi sa kanya ng mga ospital sa tuwing titingnan siya ng mga doktor. "Oo, lason. Isang pambihirang lason na hindi madaling makita," paliwanag ni Matt. "Kaya mo ba siyang pagalingin, Dr. Ricky?" Umaasa na tanong ni Lillian. "Oo naman. Walang bagay na hindi ko kayang pagalingin sa mundong ito at walang lason na hindi ko kayang gamutin," kampante na sagot ni Matt. "Maraming salamat, Dr. Ricky." Laking pasasalamat ni Lillian. Inilabas ni Matt ang isang kahon ng mga karayom at nagsimulang magsagawa ng acupuncture kay Elijah. Kinakabahang tumingin si Lillian. Agad naman siyang pinatahimik ni Steven. "Trust Dr. Ricky, Lillian. Mr. Smith will be fine. Malaki talaga ang utang na loob namin sa iyo, Mr. Harris. You should make sure to thank him proper, Lillian," ani Ronan sa makahulugang tono. Kabanata 6. Natural na naiintindihan ni Lillian ang sinasabi ng kanyang ama. Gusto ng kanilang mga magulang na maging magkasintahan sila ni Steven. Aaminin ni Lillian na isang dekalidad na binata si Steven. Gwapo siya at matikas, at pumasa siya sa pamantayan ng mga babae. Pero sa ilang kadahilanan, hindi naaakit si Lillian kay Steven. Hindi nagtagal bago nagising si Elijah pagkatapos ng sesyon ng acupuncture ni Matt at nasa sabik ang pamilya Smith. Pagkatapos ay naghanda si Elijah ng isang malaking piging para kina Matt at Steven. Binigyan pa niya si Matt ng malaking halaga bilang kabayaran. "Pwede ka bang maglakad kasama ko, Lillian?" tanong ni Steven kay Lillian pagkatapos kumain. "Ano pa ang hinihintay mo?" "Agree," giit ng ina ni Lillian na si Evelyn White.
Siko pa niya ang anak. Walang nagawa si Lillian kundi ang tumango. Malaki ang naitulong ni Steven sa kanilang pamilya. Nang aalis na sana siya kasama si Steven, bigla silang nakatanggap ng tawag mula sa ospital na sinasabing umubo ng dugo si Elijah. Mabilis na bumalik sa ospital ang pamilya Smith at si Steven. Walang malay si Elijah. Nagulat ang lahat nang makita ang dugo sa kanyang bibig at kama. Anong nangyayari, Dr. Ricky? Puntahan mo ang tatay ko. Nag-aalalang sabi ni Ronan. Bakit ka ba nagmamadali? Wala kang dapat ikatakot habang nandito ako. Ngumuso si Matt. Hindi niya napagtanto ang bigat ng sitwasyon sa puntong ito. Ngunit bumagsak ang kanyang ekspresyon nang tumingin siya kay Elijah. Lumala ng husto ang kalagayan ni Elijah. Hindi. Bakit ganito? Bulalas ni Matt. Matagal niyang pinagmasdan ang kalagayan ni Elijah bago umiling. Bakit ka umiiling, Dr. Ricky? Tanong ni Ronan habang namumuo ang masamang pakiramdam sa kanyang dibdib. Mr. Smith is succumbing to the poison. Imposibleng mailigtas siya ngayon. I'm sorry at nakikiramay ako. Muli. Di ba nangako ka na may iligtas mo siya? Bakit hindi mo magawa ngayon? Sigaw ni Ronan. Nagsalubong ang kilay ni Matt habang sinagot, I did save him, but the toxins were too strong. The 2 hours extra window on his life is really big. Ikaw. Galit na itinaas ni Ronan ang kanyang mga kamao. Dad, binigyan ako ni Mr. Wilder ng tableta kanina. Baka maligtas si Lolo, sabi ni Lillian bago tumakbo papunta sa basurahan, buti na lang natapon na ang laman nito. Nako, naglinis sila ng basura. Hanapin natin sa labas. Umalis si Lillian sa ward. Give it up, Lillian. Paano gagana ang gamot ng manloloko kung hindi man lang mailigtas ng isang tulad ni Dr. Ricky si Lolo? Sinubukan ni Steven na pigilan si Lillian. Pero pinagaling ni Mr. Wilder ang sakit ko sa puso. Baka gumana ang gamot niya. Can you help me find it, please? Sige. Maghanap tayo. Malungkot na sabi ni Ronan kahit na wala siyang masyadong pag-asa. Pagkatapos ay tinanong nila ang mga naglilinis kung saan itinatapon ang mga basura bago nila hinalughog ang tambakan sa labas ng ospital. Gayunpaman, si Lillian lang ang talagang naghahanap. Si Jamie at ang kanyang anak na si Lucas ay hindi naniwala kay Sebastian habang si Ronan naman ay nakatingin lang sa paligid. Hinanap din ni Steven ang basurahan. Naghanap din si Steven sa basurahan kahit naiinis na siya. Hindi siya magpapakababa ng ganito kung ayaw niyang makuha ang puso ni Lillian. Nahanap ko na. Sabi ni Lillian at sabik na tumakbo pabalik sa ward. Suggest ni Steven, Lillian, ipakita mo muna yan kay Dr. Ricky. Paano kung lason? Huli na. Tumigil ngayon ang baga ni Elijah. Ang bentilador ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya ng buhay sa ngayon. Kaya inilagay ni Lillian ang tableta sa bibig ng kanyang lolo. Hindi talaga siya umaasa. Ang tanging magagawa niya ay magdasal na sana ay gumana ito. Hindi bumuti ang kalagayan ni Elijah kahit makalipas ang ilang minuto. See? I told you you can't trust a cheater. Walang kwenta yang gamot na yan. Napabuntong hininga si Steven. Ngunit nagulat ang lahat, si Elijah ay nagsimulang huminga ng mag-isa sa susunod na segundo. Mabilis na umayos ang kanyang mga binasa sa katawan habang dahan-daang nagmulat ang kanyang mga mata. Lolo. Sa wakas gising ka na. Hinawakan ni Lillian ang kamay ni Elijah habang umiiyak sa tuwa. Nanlaki ang mga mata ni Matt na hindi makapaniwala. Katabi niya, gulat na gulat din si Ronan. Sino ba ang mag-aakala na gagana talaga ang gamot ng batang iyon? May liligtas niya talaga si Elijah. Sige ibalik mo siya rito, Lillian. Sigaw ni Ronan. Hindi ko alam kung nasaan siya. Napasigaw si Lillian sa gulat. Sabi mo ang tabletang ito ay maaaring pahabain ang buhay ni tatay sa loob ng 3 araw, di ba? Ipapadala ko agad ang aking mga tao para hanapin siya. Agad na hinanap ni Ronan ang buong lungsod para hanapin si Sebastian at hinanap siya gamit ang surveillance footage. Samantala, nakaupo si Sebastian sa isang sofa sa kanyang opisina sa sangay ng Phoenix Corporation ng Ravenview City. Isang maganda at magandang babae ang nakaupo sa tabi niya at pinapakain siya ng ubas. Ang kanyang pangalan ay Natalie Green, at itinalaga siya ni Casper na maging sekretarya ni Sebastian. Hindi naman talaga kailangan ni Sebastian na makisali sa mga operasyon ng kumpanya kaya ginugugol ni Natalie ang kanyang mga araw sa pagkuha ng inumin o pagpuno sa kanyang mga materyal na pangangailangan. Masaya si Sebastian sa ganitong paraan ng pamumuhay. Biglang kumatok si Casper sa pinto ng opisina at pumasok.
Mr. Wilder, hinahanap ka na ngayon ng pamilya Smith gaya ng inaasahan mo. Ngumisi si Sebastian dahil inaasahan na niyang mangyayari ito. Ayaw muna niyang harapin ang pamilya Smith, ngunit nagbago ang isip niya nang maisip niya si Lillian. Gayunpaman, hahayaan niyang malito ang mga Smith sa loob ng ilang araw dahil pinahiya nila siya. Habang patapos na ang 3 araw, nanlumo ang pamilya Smith dahil hindi nila mahanap si Sebastian kahit saan. Labis ang pagsisisi ni Ronan. Siya ang nagpaalis kay Sebastian kaya habang buhay niyang sisisihin ang sarili niya kapag may nangyari sa kanyang ama. Umiiyak din si Lillian sa gulat. Biglang may pumasok na nurse sa ward. Ms. Smith, may nagsabi sa akin na ipasa ko ang papel na ito sa iyo. Binuksan ni Lillian ang papel at nakita ang mga numerong nakasulat dito 316. Aalis muna ako, Dad. Sabi niya bago nagmamadaling tumakbo palabas. Alam niya mismo kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong iyon. Ito ang bumbero ng silid kung saan nakasama niya si Sebastian ilang araw ang nakalipas. Nagmamadaling pumunta si Lillian sa hotel at pumunta sa room 316 sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay pinindot niya ang doorbell. Bumukas ang pinto at tumayo si Sebastian sa likod nito. Matatapos na ang 3 araw, Mr. Wilder. Please, iligtas mo ang lolo ko, pakiusap ni Lillian habang hawak ang kamay ni Sebastian. Kinawian ni Sebastian ang kamay niya at bumalik sa kwarto. Hindi ko kasalanan na sinayang ng pamilya mo ang pagkakataong binigay ko sa iyo noon. Inilapag ni Lillian ang kanyang handbag sa mesa sa kwarto bago kusang naghubad. Ano ang ibig sabihin nito, Ms. Smith? Tanong ni Sebastian. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta dito? Gagawin ko ang lahat ng gusto mo basta't iligtas mo ang aking lolo, sabi ni Lillian habang nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Kawawa man siya habang naghuhubad ay wala na siyang magawa. Tama na. Pinigilan ni Sebastian si Lillian bago ngumiti, let's put it off for now. 1 oras na lang bago matapos ang 3 araw, kaya tara na. Mabilis na nagbihis muli si Lillian bago dalhin si Sebastian sa ospital sa lalong madaling panahon. Ayan ka na pala Mr. Wilder, nahihiyang sabi ni Ronan. Tamad na naginat si Sebastian. Oo nga eh. Pero natatakot ako. Takot sa ano? Natatakot ako na baka palayasin mo na naman ako, pang-aasar ni Sebastian. Lalong nahihiya ngayon si Ronan. Sorry talaga sa ginawa ko Mr. Wilder. Kasalanan ko ang lahat. Pinandilatan ni Steven si Sebastian bago sinabing, bilasan mo at pagalingin mo si Mr. Smith. Babayaran ka namin ng malaki mamaya. Stupid. Ngumisi si Sebastian. Anong sabi mo? Nawala sa isip si Steven, ulitin mo ang sinabi mo, subukan mo. Pwede bang tumigil ka na sa paggawa ng gulo, Mr. Harris? Saway ni Lillian. Kung hindi pa dinala ni Steven si Matt nitong mga nakaraang araw, hindi na niya kailangan pang hanapin si Sebastian. Si Steven ay nananatiling galit dahil sinabi ni Lillian na nanggugulo siya. Para kay Steven, kasalanan ni Sebastian ang lahat.